Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay at ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Thank you maraming salamat sa ating Diyos dahil muli narito po tayo sa kanyang banal na tahanan at muli tayo niyang dinala dito. Amen? Amen. Pinagpalang araw po pala sa inyong lahat na narito sa St. Joseph Church at ganun din sa mga manunood mamaya sa playback, sa Facebook at saka sa YouTube. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. At welcome po kayo dito sa gawain ni El Shaddai. Amen. Sa mga sandali pong ito, may bago po ba tayong dalo dito sa araw na to? Darating. Meron? Amen. Come, sister. Pakisamahan po sila, sister. Amen. Pinagpala po tayo sa araw na to dahil meron po bagong akay sa ang ating Diyos. Amen. Sige, sister, dito kayo dalawa. Amen. At tayo po muna tayo mga kapatid at i-welcome natin sila. Amen. Kapatid, welcome po sa gawain ni El Shaddai. Amen. Kaming lahat ay natutuwa dahil narito po kami, narito po kayo at pinaunlakan po ninyo ang paanyaya ng ating Diyos. Alam po ninyo mula po sa karamihan, isa po kayo sa mga pinili ng Diyos upang makarating dito. Amen? Naniniwala po ba kayo? Yes. Amen po. Amen. So ngayon, nais ko lang po ipaalam sa inyo kung ano po yung nasumpungan ninyo. Ang El Shaddai po, ang ibig sabihin po ng El ay God and then ang Shaddai, Almighty. Ibig sabihin God Almighty. Sa atin naman pong wika, Diyos ng kataas-taasan. Amen? Amen. Ang El Shaddai po ay isang charismatic group po ito. Isang charismatic group ang El Shaddai ay salitang Hebrew na ibig sabihin ay El Shaddai, God Almighty. Ang iba pang kahulugan ng El Shaddai is God who is more than enough or the all-sufficient one. El Shaddai is also one of the 7 covenant name of God in the Bible. At ang panyo po, may hawak po kayong mga panyo. Ang panyo pong ito, nakasulat po dyan ang Salmo 91. Yan.
Yan pong Salmo 91, yan po ay awit ng pagtitiwala sa Diyos na dinarasal po ng buong prayer partner sa buong mundo tuwing alas 6 po ng umaga, alas 12 po ng tanghali, alas 6 ng gabi. At kung bago kayo matulog or pag may pinagdadaanan kayo, pag nananalig po kayo, tsak po, mangyayari po ang inyong hinihiling. Amen? At saka dito naman po sa ito pong bookmark, ito po yung mga schedule po mula po sa Monday hanggang Friday. Dito po tayo sa St. Joseph Church. Tapos, mula po alas 11:30 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon. And then sa naman po, sa Saturday and Sunday, sa Sacred Heart Church po tayo, ganun din po ang oras. At mga sister, nais po naming malaman kung taga saan po kayo sa atin. Ay, ako At po, saka ano pangalan po? ako po si Maria Mila Ladigohan Walker po. Dati po akong OFW. Nakaiyak. Dahil, all the time. Kaya mo yan, kaya mo yan. Go ahead. Dahil po kay Sister Estila po nakarating ako sa Hong Kong. Amen! Alam ko po, mahal na mahal po ako ng Panginoon. Amen! Kung hindi po ako nag-asawa, hindi po ako nag-forgot. Maybe hanggang ngayon po, same kay Sister Estila, OFW pa rin po ako. Kasi po yung amo ko po at amo ni Sister Estila, magkapatid. Taga saan po kayo sa atin? Taga Iloilo po ako. Same po kami ni Sister Estila, Pasig City po. Kaya lang po nakapag-asawa po ako, so nakabili po kami ng bahay sa Marilao, Bulacan. Oh, amen! Amen. All the time. Alam ko po, napakabait po ng Panginoon po. Nang dahil po kay Sister Estila po hanggang ngayon, nandito pa rin po ako. Amen! Amen, sister. Ay, magandang hapon na ba? Ay, tanghali na ba? Di ko alam. Taga ano po ako, taga Kananga, Leyte. Bisaya. Bisaya po. Eugenia Abayon. Amen. Pinagpala po tayo, pinagpala po ng Diyos ang ating mga kapatid dahil nakasama natin sila. Mga sisters, nawa, hindi po ito ang una at huli po nating pagdalo dito sa gawain ng El Shaddai. Bagkos ito ang simula ng ating pagdalo at pagsasama-sama, pagkikita-kita dito sa tahanan ng ating Diyos. Amen? Amen. Mga sister, pwede na po kayong bumalik sa upuan ninyo at tayo po, ihanda po natin ang ating sarili. Opo, sa pagkinig. Bago tayo magpatuloy sa ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay, mga kapatid, nais ko lang pong sabihin sa inyong lahat, from the bottom of your heart, alam nyo naman po siguro yung ating elder disciple preacher na si Brother Rex America ay yumao na, kaya para sa bukal sa inyong puso, nangihingi kami ng kaunting abuloy po niyo. Amen po ba? From your heart. Amen. Thank you. Sis Mina, all the workers and sa mga attendees, thank you. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, magpatuloy po tayo at sino po dito ang mga pinagpala? Amen. Sino po ang unang magpapatotoo ng mga pagpapala na kanyang natatanggap?
at mga pagpapala po na nangyari sa kanyang buhay. Sino po ang unang magpapatuto? Sister? Mga kung Iyaan pong bigay nyo ay pagsasama-samahin po lahat ng mga ibinigay ng mga andito sa Hong Kong chapter from Monday to Sunday at isahan lang po yung ibibigay sa Pilipinas. Marami pong salamat. God bless. Ilang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ibalik ang taos-pusong papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil nung nagdaang bagyo, talagang tunay na napakabuti ng Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan dahil ako mag-isa sa bahay na sobrang lakas ng hangin. Kaya Lord, may natumba man sa mga halaman ko, halaman lang yun. Pero yung biyaya at pagpapala na iningatan mo po ako. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. To God be the glory. Amen. Tunay nga po na ang Diyos natin ay hindi po nagpapabaya sa kanyang mga lingkod. Amen. Sino pa po? Sino pa po? Sister Andrea. Amen. Purihin po natin ang ating Diyos. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Gusto ko lamang pong ibalik ang papuri at walang hanggang pasasalamat sa ating Amang Yahweh El Shaddai. Nung 26 years na po ako dito sa Hong Kong. At bukas po ay 1 year na rin po ako dito sa Mandi Group na salamat din po, Amang Yahweh El Shaddai, dahil binagyo po sa Pangasinan. Sa amin po is signal number 3. Nanalangin po ako dahil paparating na po yung tubig. Sabi ko, Amang Yahweh El Shaddai, ikaw na lamang po ang bahala sa pamilya ko. Pag-ingatan mo po sana sila. Tapos po, dumaan po yung baha. Yung baboy po namin hindi po inabot. Pero same level lang po yung lupa. Sabi daw ng mga kapitbahay namin sa biyanan ko, Dada, yung baboy nyo, ilikas nyo na. Sabi daw ng biyanan ko, hindi, walang tubig, bakit ko ililikas? So maraming salamat, Amang Yahweh El Shaddai, dahil kami lang, yung mga alaga lang po namin ang hindi inano doon. Pero ang tubig po sa labas ng bahay namin hanggang tuhod. Thank you pa rin po. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, tumayo na po ang lahat at ihanda na po ang ating mga sarili para po sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating kapatid na elder disciple, Brother Bai Gonzales, at sa panambahan naman po ng El Shaddai Gospel Music Ministry at sa paunang panalangin ni Sister Giselle. Amen. Yes, O Lord. Welcome, Holy Spirit, in this place. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, sa iyong kabutihan, naririto po kaming muli. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan, dinadakila ang iyong pangalan sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, bago po kami magpatuloy, narito po kaming lahat sa inyong harapan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran at kalinisan. Pagkalinisin mo po ang kasulok-sulukan ng aming puso at isipan upang kami ay karapat-dapat na humarap sa iyong harapan at ang iyong banal na Espiritu ay kaming samahan. Panginoon, maraming po salamat sa isang linggong nagdaan sa aming buhay. Salamat po sa kapatawaran.
sa pag-iinga at kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin at sa mga pagpapala na patuloy naming nakakamtan. Yes, so Lord, samahan mo po kami sa oras na ito kasama ng iyong banal na Espiritu. Pangunahan mo po kami upang katagumpayan ng aming buong maghapong ito ay amin pong matagumpayan. Yes, so Lord. Pagpalaay mo po ang taong iyong gagamitin na siyang maghahayak ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo po siya ng sapat na kakayahan at karunungan upang anuman po ang kanyang ihahayag ay amin pong lubusan at maunawaan. At kaming lahat ng naririto, muli mo pong buksan ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin na ang iyong balita na iyong ihahayag sapagkat ang iyong salita ang aming kalakasan at ang aming kapayapaan sa puso at isipan. Yes, so Lord, basbasa mo po ang banal na salita na, sa araw na ito. Pagpalaay mo po ang manunugtog na siyang Pagpalain mo po ang manunugtog at ang mga choir. Patuloy mo pong gamitin ang kanilang mga buhay. At bigyan mo po sila patuloy na magagandang tinig upang ang kanilang mga boses ay patuloy lang gamitin sa iyong kaharian at pagpurihan. Pagpalain mo po ang lahat ng naririto na walang ibang inaasahan. Tanging ikaw lamang, O Diyos, na nakakabatid ng aming mga hinahing. At patuloy pa namin itinataas ang aming kapatid na si Sister Linda, na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang nakakabatid na ito. Salamat po sa lahat, sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa kanya. Alam po namin, Lord, na kayo lang po ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kaya ho, Lord, patuloy mo pong dagdagan at palakasin ang aming panananalig at pananampalataya sa inyo. Kahit anumang problema dumating sa aming buhay, Lord, huwag mo po kami iiwan. Dahil alam po namin, ikaw ay aming nakakasama, ang iyong mga salita at ang iyong presensya. Kaya ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming papupurihan sa aming buhay hanggang sa kahuli-hilihan ng aming paghinga. Kaya, oh Lord, sa iyo ang papuri at pasalamat. Tanging sa iyo lamang ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin po natin ang Diyos na malakas. Sumigaw po ng hallelujah! Oh, hallelujah! Amen. Oh, sige po, taas po natin ang ating mga kamay at ihanda ang ating sarili. Atin pong i-welcome ang banal na Espiritu sa lugar pong ito. Oh, Holy Spirit, welcome in this place. We worship you, we praise you. Come, Holy Spirit.
Amen. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin po muna natin ang ating Diyos. Amen. Amen. Sino po ang Glory to handa God. na? Amen. Amen. At sino po ang naniniwala na mahal tayo ng Diyos? Amen. Dahil, mahal na mahal tayo ng Diyos dahil isa po sa pagmamahal ng Diyos ay dinala po niya tayo dito sa lugar na to. At patuloy po niya tayong inililigtas. Amen? Amen. Kaya halina tayo na pong umindak, sumayaw, umawit ng papuri sa ating Diyos na buhay. Dahil ayon po sa awit 150, let all 150 verse 6, lahat po ng tao na may buhay ay umawit at magpuri sa Diyos. Amen? Amen. 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 Woo, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Glory to God. Glory Amen. to Christ Jesus. Tunay nga po na ang pagmamahal po ng Diyos ay hindi po masusukat at kailanman hindi po magmamaliw yan. Amen. Amen. Sapagkat ang ating pong Diyos, sige po, itaas po muna natin ang ating mga kamay at muli po natin siyang sambahin. Muli po natin siyang awitan at damhin po natin ang kanyang presensya sa dako pong ito. Ialay po natin ang awiting ito para sa ating Diyos. Oh, hallelujah.
Maraming salamat po, O Diyos. Dahil po, O Lord, sa inyo lamang po kami umaasa sa iyong kadakilaan, O Lord, sa iyong walang maliw na pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa patuloy na pagliligtas. Yes, O Lord, dahil Lord, kaming iyong nilikha, kami iyong mahal. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, Jesus, ikaw lamang ang aming buhay at sasambahin magpakailanman. Amen. Yes, O God. Jesus, ikaw ang hari ng sanlibutan.
Set your children free.
God. Hallelujah. We glorify your name, O Jesus. Welcome, Holy Spirit, in this place. Take over, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Laging sinasabi ni Lord, ipagpasalamat niyo lahat ng pangyayari sa inyong buhay dahil yaon ang ibig ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo malakas, malusog pa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, muli pagpalain mo po ang Monday Group na patuloy na nagsisikap na masunod ang inyong kalooban. Patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa YouTube. Ganun po ang lahat ng mga workers, manggagawa mo, including Sister Erlinda. Lord, kilala po siya at alam mo kung ano ang kanyang naimbag sa gawain mo dito sa Hong Kong. Napakabuti po niyang workers. Wala po siyang iniintindi kundi yung makapagbigay kaligayahan sa kanyang kapwa lingkod. Alam namin na ang reward, ikaw nagbibigay sa mga huling panahon. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kanya pong buhay. Mangyari po ang kalooban mo sa kanya, hindi po ang kalooban namin. Pagpalain mo ang iyong mga salita na aming pagninilayan. Ganun po ang iyong lingkod na maghayag din salita. Sa iyo namin ipinagkatiwalang natin ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai.
nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, kita na iwasan, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa rito sa tina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Di na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Palapakan natin si Lord. Taas ang kamay. Pag yan na hindi na makapagtaas. Alam mo, kahapon yung healing, dami nang nagkuhan sa akin na, oh, brother, by instant healing ako kahapon. Sabi ko, may bonus ka pa. Ano yun? Makahiling ka pa. Kasi ang El Shaddai, may healing na, gagaling ka na, makahiling ka pa. Amen. Yan ang epekto ng healing after healing. Ngayon ang topic natin is about God says everything you do. Ang Diyos, nakikita niya lahat ng iyong ginagawa. Saan ka man pumunta, nakikita ka ni Lord. Amen? Okay, at ang atin pong aralin, yung salitang aralin, yan ang ating tututukan na pag-aaralan. Ang pamagat, God says everything you do. In the book of Proverbs, chapter 5, verse 21 up to 23, ganito ang sinasabi. Ang sabi po dito ng ating pagninilay ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, the Lord says everything you do. Wherever you go, He is watching. Nako. They get caught in the net of their own sin. They died because they have no self-control. Their alter stupidity will send them to their grave. Sabi sa ating sariling wika, ang panganib, sabi dito, ang
paningin ng Diyos sa tao ay di inaalis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Kasamaan ay ng isang tao ay bitag sa nakaumang siya'y ang magdurusa sa sariling kasalanan. At ito yung panghuli, siya ay mamamatay sapagkat walang pagpipigil. At dahil sa kamangmangan, hantungan ay sa libing. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ikaw ang hinahanap namin, Yun, Panginoon. yan ang hinahanap natin kay Lord. Hallelujah. Nakikita tayo ni Lord, di ba? Yung ating pagsayaw nyo dyan, nakikita kayo ni Lord. Hallelujah! Dito kayong dalawa. Harap kayo sa kamera. Dito. Ang umawit at magpuri sa'yo. Hallelujah. Ang tungkol sa pag-ibig mo. Dikit kayong dalawa, dikit. Langit at lupa Siksik, liglig, sa'yo'y siksi, sasamba. liglig, umaapaw. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Tunay na nagdaraman ko. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi nyo, hallelujah. Hallelujah. Sagad-sagaran ng biyaya at pagpapala. Amen. Dito kayo umupo para makita kayo sa camera. Sister, yan. Yan. Okay, pakitayo pa niyo umupo. Talagang sagad-sagaran kayo talaga. Alam mo, sabi nila ang bawat Monday to Friday, yung Monday iba ang kuha nila eh. Iba rin yung biyaya, karisma nila eh. Iba rin yung Tuesday, basta iba-iba kayo. Isipin mo, yun pong Monday group, may guest kayo, sariwa. From Ilocos, si Sister Klang. Ano? Ano ka ba talaga? Ano bang group ka? Tuesday? Oh. Dalawa na yung Tuesday. Itong kuha na isa, Tuesday rin ito. Hindi, yung isa. Sa dulo, yung sa dulo. Ganon. Kaya ako'y natutuwa, no, na masaya, no? Kasi iba-iba ang inyo pong mga kaloob, no? Ngayon, ang topic natin, God says everything you do. Kaya akala ng iba samantala na itatago yung kanilang ginawang kasalanan. Akala nila matatakpan nila yon. Yung ilaw nga, kahit balutin mo ng ng makapal na tela, lalabas pa rin yung liwanag. No? Yung katotohanan, takpan mo yan, kahit mahabang panahon, lalabas rin yung katotohanan. Alam mo kung bakit? Sinabi ni Lord sa verse 21, ang paningin ng Diyos sa tao ay di inaalis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Alam mo yung saglit? Minuto. Bawat oras, bawat minuto. Nakatunghay ang Panginoon. Kaya wala tayong itatago sa Diyos. Amen? Kung mayroon kang pagkukulang, humingi ka agad ng tawad sa Diyos. Kasi baka bukas kukunin ka na nila, duwa ka na. Amen? Hindi natin alam ang bukas kasi ang Diyos lang nakakaalam. Totoo yung sinabi sa Biblia, sa Jeremiah 29:11,
Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa kabubutin niyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Yung hinaharap, bukas yun. No? Future. Ang alam lang natin, Lunes. Ha? Pag natulog ka ba ng gabi, alam mo bang magigising ka bukas? Pero mayroon po akong nabasa sa Bible, no? Isa sa teaching ko yun, hindi ko makalimutan, na kahit tulog ka, binabantayan ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen! Ang Diyos hindi natutulog eh. Ikaw, lagi kang tulog. Okay. Dadako na tayo sa atin pong aralin para matapos natin to, ha? Anong ibig sabihin dito ng Panginoon? God says everything you do. No? Kung mabuti ang iyong ginagawa, papasok ka doon sa golden rule. Ang Diyos mayroon tinatawag na batas, golden rule. Kung anong itinanim mo, yun ang anihin mo. Pag masama ang ginagawa mo, babalik sa iyo masama. Pag mabuti ang ginawa mo, babalik rin sa iyo mabuti. Diba? So, ang tao kasi, mamimili ka kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. No? A common verse, ito na, a common verse, referencing God's awareness of everything is in Proverbs 5:21, nakalagay dito, which states, for the ways of man are before the eyes of the Lord. No, ang mata ng Diyos, kasi kayo po, bumili kayo dyan sa ibaba, yung DI. Sa simbahang Katoliko lang meron din sa ibang mga sekta, wala yan eh. Yung DI na picture ni Lord, kahit saan ka pumunta, sumusunod yung mata niya. Ha? Amen? Yan ang magandang ikuan nyo sa kwarto ninyo, na kahit saan ka pumunta, nakatingin siya. Ha? Kahit pumunta ka nga sa CR, pag sinilip mo sa CR ka, nakatingin pa rin sa'yo. Yun yung picture ng DI. Ha? So, ang Panginoon ay nakikita niyang lahat ng ating mga kilos, ang ating mga ginagawa. Before the eyes of the Lord, and He examined all His path. This verse emphasizes God's constant observation of human action. And thoughts, another verse. Okay, ang Panginoon, hindi mo ba alam na maging sa mga kilos mo, tinitingnan ka ng Panginoon? At hindi lang yon, ang Diyos nag-o-observe sa iyo. No? Kung ikaw tao, inoobserbahan mo ang kilos at galaw ng iyong mga kasamahan, ang Diyos higit pa. No? Kaya sabi ng Panginoon, kung ikaw maging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid, mabuti pang bitinan ka ng gilingang bato, ihulog sa dagat para hindi ka mapamarisan. Alam mo kung nandoon pagpunta nyo, yun ang hindi ko napuntahan, yung Dead Sea sa Israel, nung nandoon ako, kasi gera eh. 2 weeks lang ako doon. So yun ang hindi ko napuntahan. Yung Dead Sea, sabi nila Brother Bay, yung explanation ng Panginoon na bitina ng gilingang bato, na talagang ang bato na ikabit sa iyo para hindi ka na lumutang, yung talagang malaking bato. Kasi kahit hindi ka marunong lumangoy doon, paglundag mo kahit gaano kalalayim ng Dead Sea, kusa kang lulutang. Ang asin daw doon, 7 times ang alat kaysa asin. No? Kayo makita mo mga purinir daw doon, palutang-lutang, nagbabasa ng dyaryo.
Walang sinasakyan yon, lutang-lutang lang. O, ngayon, para yung mga may hatol na talagang bibitinan ng kwan, sobrang ng kasamaan yun eh. No? Ang tawag doon, ditsentin na, bitinan ng malaking, halimbawa, nambirong chismusa ka sa inyong barangay. Eh sabi ni Lord, pananagutan ng taong bawat salitang namumutawi sa kanyang mga salita, pagdating ng panahon, yung mga chismusa, ang laki ng pananagutan nila sa Diyos. Kung sila ang naging daan ng pag-away-away, paghiwalay ng mag-asawa, at pag-away-away ng magkakapatid, sabi ni Lord, pananagutan ng tao ang bawat salitang namumutawi sa kanyang bibig na walang kabuluhan. Ha? Least talk, least mistake. No talk, no mistake. Amen? O, yun, nakita ko doon yung bitina ng gilingang bato. Pag ako makabalik sa Israel, punta talaga ako doon, no? Yung pag may kasamahan ako doon, i-example ko, sige nga, kumuha ka ng batong malaki, bibitinan kita kung lulutang ka pa. Kasi, ayan, ha? Sa Hebrew 4:3, kanina, Proverbs 5:21, sa Hebrew 12:3 naman, sabi dito, reinforce this idea by stating nothing, and all creation is hidden from God. No? From God's sight, everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him, to whom we must give account. Lahat magsusulit sa Kanya. Lahat ng bagay daw sa mata ng Diyos ay walang natatago, walang nalilihim, uncovered, no? Higit pa sa satellite. No? Ngayon, this verse highlights God is aware of everything, both God and bad, both good and bad. And that ultimately everything will be held accountable for their action. Pag sinabing accountable, bawat nilalang sa mundong ito, may pananagutan tayo. Pag mabuti, pag nagnakaw ka, hindi ka nahuli, corrupt ka, pagdating sa langit, kung mayroong hukom dito, pagdating sa langit, another judgment, ang tawag ng final judgment, nakalusot ka man sa lupa, sa hukom ng langit, hindi ka makakalusot. Amen? Amen po ba? O, lahat ay accountable. Ha? Yung anak ko, sabi niya, Dad, ang pinag-aralan namin sa Lasal, Business Administration and Management. That's why kahit magkape ka, Dad, sinisingil kita. Kasi hindi ko makukwenta yan pag hindi ka nagbayad. Single centavos, ang 1,000,000 hindi mabubuo pag walang 1 sentimo. Amen po ba? Amen? Ha? Kumupit ako ng maliit. Kupit din yun eh. Kupit ng malaki. Kupit din yun. Ha? Ito, pilosopo na, namatay na siya, pilosopo kaayo. Sabi sa Biblia, tumingin ka lang ng mahalay, nangangalunya ka na. Alam mo, sabi ng isang pilosopo, di gawin mo na, pareho lang pala yun eh. Nakatingin si Kuana. Alam mo ang Biblia, matindi. Sa Old Testament, mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Pagdating ni Jesus, Diyos ko po, napakaigpit. Tumingin ka lang ng mahalay sa isang babae. Ay,
nangangalunya ka na. Kaya no mag-open kami sa Boracay ng gawain, noong 1990s, doon kami pumunta sa Boracay mismo kasi yung nag-imbita sa amin, ang lawak ng kanilang lupain, halos kalahati ng lupain sa Boracay ay pag-aari ng lolo niya. Yung hotel na aming tinulugan, kanila yon. Sabi nila, nagbulong-bulungan sila, nandyan si Brother Bay, subukan natin yung kanyang kabanalan. 6:00, yayain natin siya na lumabas at ipasyal natin sa shoreline. Kasi 6:00, lahat ng mga foreigner, mahabang bias, maiksi. Pag mga European, mahaba yan. At pag mga Asian, mga Japanese, Chinese, Koreanese. Alam mo naman, Boracay, kung gaano karaming foreigner doon, turista. At nag-sunbathing po sila. Ang problema doon, lahat nakatibak. Kaya mga babae, ano ba yung tibak? Yung butas lang tinakpan. Tapos nakahilata. Tapos tinitingnan na, sabi ko, sister, uwi na tayo. Bakit? Kasi unti-unti nang nawawala yung kabanalan ko. Sabi ng isang president kasama ko, sir, mamaya na. Di, uwi na tayo. Isipin mo, tingnan mo. Tapos, nagja-jogging yung mga foreigner. Tapos, huhubad ng damit sa harapan mo, tapos nakatibak lang, tapos magtihaya. Sabi ko, pag uwi natin dito, you are losing your kabanalan. Hindi na kami nagkuhan. Sabi ko, almusal na tayo, uwi na tayo sa Aklan. Uwi na, puli na tayo sa Balay. Puli na tayo sa Manila. Tingnan mo. Bakit? Pumasok ka sa teritoryo ng kalaban. Kung ayaw mong mamatay sa digmaan, huwag kang pumasok sa teritoryo ng kaaway. Amen? Amen po ba? Alam mo, kahit gano'ng kabanal ka, pumasok ka din sa wansay at pasaya. Tapos pag nalasing ka na, nagkawalaan na yung mga kwano. Pag nakita ka ng mga prepare, ay gano'n pala ang preacher natin. Amen? Kasi, ang sabi ni Lord, habang kayo nabubuhay sa mundong ito, ay magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Woo! Noong Lunes, napakinggan ko si Brother Rex, kasi Martes siya namatay. Ang sabi niya, tandaan niyo to, pag dito sa mundo, habang hindi pa naaayos ang buhay mo, ayaw ka pang kunin ni Lord. Pag naaayos na ang buhay mo at pasado ka na sa Kanya, kukunin ni Lord ikaw. Tapos sigano, finally, sus, Ginoo ko, paulit-ulit yung finally. Pagdating ng Lunes, Martes siya magtutok. Kasi wala si Brother Mike. Doon tinanggap na niya yung finally. Reward niya kay Lord. Hindi kabiguan sa mga anak ng Diyos ang kamatayan. Kasi ang kamatayan, 2 pinto yan, kapatid. Hindi na kailan lumayo ka. Isang pinto yan, the door of salvation. Lilipat ka lang sa kabilang dimension ng buhay. From sa buhay na ito at lilipat ka sa everlasting and eternal life.
Amen? Alam mo, mayroong grupo sa Argentina na mga Kristiyano. Pag namatayan sila, nagsiselebrate sila. Oh, I will celebrate to God because our brother, our sister, lumipat na sa kabilang buhay. Sa buhay na walang katapusan, sa buhay na wala ng problema, sa buhay na puro kaligayahan na lang. No? Amen? At ako po, ang dami kong na-pre-over, lahat ng patay ng El Shaddai, wala pong nakasimangot. Kasi ako po ang nagbuo sa Quezon City ng Huling Hantungan Gospel Choir. E titanong nyo yan, lahat ng patay, kami nagsiserve. Ha? Kasi ang isang preacher namin doon, si Brother Gilan, nung hindi pa siya El Shaddai, lahat ng punerarya dyan sa Quezon City, pati yung punerarya pas, yung pinakamalaki, siya po ang naggigitara at siya po ang nagkuhan sa mga patay. Sabi ko, brother, unique itong ating choir. Mayroon tayong youth choir, mayroon tayong gayut choir. Ngayon, magbubuo tayo, Huling Hantungan Gospel Choir. sabi ng isa, Sir, may nag-imbita sa amin, Sir. Milyonaryo. Sa ibang patay, hindi kami binigyan LO, binigyan kami 10,000 LO. Sabi, tanggapin ninyo. Ha? Kasi umiyak yung kwan doon, mga bisita ng kwan doon. Kasi iba yung program nila eh. No? Ngayon, bakit kakaiba yun? Ha? Kasi yung pong namatayan, hindi po ang pinuntahan nyo yung patay. Ang mahalaga doon yung buhay na makapakinig sila ng Word of God. Amen? Alam mo, sa Purinera Pass, diyan ako nagpa-practice ng preaching. May dala kaming karaoke ni Brother Ike Di Guzman, yung assistant elder ko, 1980s. Sabi ko, ang hirap maghanap ng tao sa pre-meeting. Hikayatin mo pa. Sabi ng kumari kong inchik, hindi, pale. Pag may matay inchik, kami imbita sa iyo, Punerarya Pass. Ha? Alam mo yung Punerarya Pass, pinakasikat na, na tawag noon, Punerarya. Mga milyonaryo lang, mga bilyonaryo lang ang nagkukuhan noon. Tatawag ko, pare, mayroong pre-meeting. Naku, pagdating ko doon. Sabi ko, nagsusugal. Magsitayo tayong lahat. Ang mensaheng ito hindi para sa patay, para sa inyo na nagsusugal. Tapos tayuan mo yung chiko. No? Ngayon, sa totoo lang, ang kinokomfort mo pag may namatayan, hindi yung patay. Yung kalungkutan ng mga naiwan. Dapat ang mensahe nandoon. No? And thank God, pag ikay naglilingkod sa Diyos, lahat ng ginawa mo, kahit pinakamaliit na bahagi, pinakamaliit na bagay, maalaala ka ng tao. Pag may ginawa kang mabuti. Kaya nung mamatay si Brother Rex, tiningnan ko sa YouTube, sa Facebook, around the world, lahat ng wall ng mga prayer partner, ang laman, picture ni Brother Rex. So, wow, sikat ka, pre. Magkumpare kami niyan pre. Ngayon, pag may mabuti kang ginawa, hindi po yun mawawala sa tao na ginawan mo ng mabuti. At lalo na sa Diyos. Kasi yung ginagawa mo, sabi doon, ang Diyos nakasubaybay ang kanyang paningin. Bawat oras, bawat saglit, alam ng Diyos ang iyong mga ginagawa. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Okay, number one. Number one, does God say everything we do? God is omnipresent. It is literal definition is that God
is present everywhere. Through the word omnipresent, isn't in the Bible, the word came in the 1,600 in Latin, because is everywhere at once. This means He does see everything. Pag ang Diyos natin, tandaan nyo lagi, omnipresent God. Everywhere, kahit saan ka pumunta. Amen? Kaya si Juan, malagutan na siya ng hininga. Nung nilamon siya ng isda, nabuwalang isda, si Jonas. At alam ko kung alin yung Ninibe, yung makasalanang lugar, yung Tel Aviv. Kasi yung likod ng St. Peter Church, doon niluwa ng dambuhalang isda si Jonas. Tinuro sa akin ni Father Carlo. Brother Bayo, look, this long shoreline. Diyan niluwa si Jonas. Kaya ang mga Hudyo, hindi po nakatira sa Tel Aviv. Lahat ng lahi ng tao sa buong mundo, doon mo makikita sa Tel Aviv. Yan ang pinakasentro ng kalakalan, negosyo ng mga Hudyo. Pero ang mga Hudyo, ang tirahan nila ay Jerusalem. Ang Tel Aviv, the north ng negosyo. Amen? Maniwala ka, ang ganda ng opisina natin sa Tel Aviv. No? Sa taas. Pagbaba mo lang, pagbili ka pagkain. Mayroon ng mga nag-aalok sa iyo ng, okay, do you want this girl? May mga, if you want this, okay, this is the calling card. Isipin mo ang mga babae doon, nilalako. Pero hindi mga, mga iba-ibang lahi. May Russian, may kung ano-anong mga doon. Tapos, sugal. Halos lahat ng ay, ito pala yung ito pala yung lugar na inutusan ng Diyos. Si Jonas, napuntahan mo ang Ninibe. Kasi pag hindi sila magsisi, gugunawin ng Diyos ang Ninibe. Isusunod sa Sodom and Gomorrah. O yun. Hanggang ngayon, talamak ang doon. Sus, kahit saan ka magtingin. Ang mga Hudyo naman, hindi naman sila nakatira doon. Doon sila sa Jerusalem. Ang Jerusalem, holy place. Ang Jerusalem, lahat ng mayayamang mga Hudyo, nandoon yan. Nandoon mga templo, nandoon mga significant lugar. Pero yung Tel Aviv, nandoon lahat. Pero nandoon lahat ang maraming Pilipino. Doon, may maraming simbahan doon. Alam mo, kung saan maraming kasalanan, ang dami ring simbahan. Amen? Tabi-tabi yun So, ang Diyos, nung malagutan na ng hininga, sa ilalim ng tiyan ng isda si Jonas, nagsisisi si Jonas. Sabi niya, Yahweh, I know you are everywhere. Sabi ng Diyos, Jonas, natuto ka na. Biglang nakahinga si Jonas. At pagluwa niya doon ng isda, nangaral na siya. Wala nang patumpik-tumpik kasi maraming mga lumabas na mga tao, tiningnan siya na yung higanting isda, nagluwa ng taong wala man lang kapansanan at wala man lang sugat. Parang barko. Amen po ba? Yun. So, God is everywhere. Omnipresent God. Nandito siya ngayon. Para mapatunayan ko sa inyo, para malaman mo na ang Diyos is omnipresent God, kausapin mo siya. Kaya hindi mo alam na kung nandiyan siya kasi hindi mo siya kinakausap. Ang Diyos ay tinatawag na tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
The Holy Spirit, kinakausap yan kasi ang panahon natin ngayon, hindi na panahon ni Jesus Christ. Panahon na ng Espiritu Santo. At ang Holy Spirit, wala po siyang katawan. That Spirit, at yung taong pinaghaharian ng masama, ang demonyo, ang Espiritong naghahari sa kanya. Ang taong mabait, matulungin, mapagmahal, mapagpatawad, ang Espiritu ng Diyos ay naghari sa kanya. Madali mong ma-justify ang isang tao kung pinagharian siya ng demonyo o pinagharian siya ng Espiritu ng Diyos. Bakit? The Holy Spirit, there are 9 fruits of the Holy Spirit. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kagalakan. Yun, makikita mo yan sa taong pinagharian ng Espiritu Santo. Ano sinabi ng 2 Corinthians 3:16? Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? At naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu, ang magwasak sa templo ng Diyos, parurusahan ng Diyos. Sapagkat ang inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. You and me, you are the temple of the Holy Spirit. And the Spirit of the Lord, narito siya sa puso mo, kaya sinasabi, Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita, sigla't lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Di ba pag baptism the Holy Spirit, pinipikit mong mata mo, Lord, I give up, I surrender, Lord. And now, Lord, I open my heart to you. I will accept you as my personal Savior, the King of my life. At pag tinanggap mo na si Jesus, nag-iba na ang takbo mo, iba na ang hilig mo. Kung dati mahilig ka sa mga makamundo, ngayon wala ka ng hilig. Ang hilig mo ngayon, kabanalan. Ang hilig mo ngayon pumunta sa simbahan. Ang hilig mo ngayon tumulong. Ang hilig mo ngayon magbigay. Maghilig mo ngayon ay magbigay kaluguran sa paningin ng iyong Panginoong Diyos. Woo! Amen? Amen po ba? Bakit may kasamaan ng mundo? Sinabi naman ni Lord, hindi mawawala kahit kailan ang kasamaan. Dahil hanggang ngayon, nandito pa ang prinsipe ng kadiliman, ang demonyo. Amen? Amen po ba? Pero ito ang matindi. The second coming of our Lord Jesus Christ, that is the final judgment. Pati mga demonyo, hahatulan ng Diyos, ikukulong na yan at magkaroon ng total kapayapaan ang mundo. Amen. Lahat ng kasamaan sa mundo, mawawala. Ang matitira lang, ang mga naniniwala at sumusunod sa Diyos. Kahit magkaroon ng Third World War, kahit magkaroon ng bombahan, hindi ka mamamatay. Bakit? Sinabi ni Lord sa 2 John, sabi doon sa 1 John 2:17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. You can survive. Huwag kayong matakot na pagdating ng mundo, walang mabubuhay. Yung mga masamang tao, mamamatay talaga lahat yan. Pero ang taong pinaghaharian ng Diyos, you are under the protection by the power of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Amen? And number 2, ang ibig sabihin dito, number 2, what is it called when says everything? Naroon po yon sa omniscient God. Kanina, omnipresent God. Ngayon, omniscient God. What is it called when God says everything? Anong ibig sabihin nito? Ang sabi po dito, omniscient means God
is all-knowing. No? Ang meaning po, God is omniscient God, ibig sabihin, God is all-knowing. This man, God knows everything, including the past, everything. Pati yung mga lumang nakaraan mo, alam ng Diyos yan. Amen po ba? Including the past and future, there is nothing God is unaware of. Walang nalilihim sa Diyos. Iniisip mo pa lang, alam na ng Diyos yun. Lunes pa lang iniisip mo, hindi ako a-absent. Alam din ng Diyos yun. Na tuwing Lunes, kakatagpuin mo siya dito. All-knowing God. Ibig sabihin yan, recognize our God is omnipresent God, all-knowing God. Iniisip mo, binabalak mo pa lang, alam na ng Panginoon yon. Amen po ba? O, yun ang ibig sabihin, omniscient God. And number 3, does God know everything we do before we do? Alam ng Diyos yun, lahat ng gagawin mo, bago mo pa gagawin, alam na ng Diyos yun. Amen? Okay. What Bible verse say God knows everything? Whenever our heart condemns us, for God is greater than our heart. Ulitin ko, God is greater than our heart. And He knows everything. In 1 John 3:20, us examine what Scripture has to say about the extent of our knowledge of God, several things because become clear. First is God of benefits knows knowledge. Tingnan ninyo, yung knowledge, karunungan, ayaw din ng Panginoon na ikaw ay magiging mangmang. Sabi ng iba, Brother Bay, paano kung masunod ang kalooban ng Diyos? Paano masunod ang kalooban ng Diyos? Di ka nakikinig ng kanyang salita. The Word of God is the knowledge of God. At sinabi pa doon, the will of God, sabi doon, the Word of God is the will of God. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, palagi kang umatin sa mga Bible study, prayer meeting, katulad ng ginagawa ninyo. Kasi ang Diyos nagdadagdag. Pero yung absent ng absent, walang matutunan yan. Ang buhay noon, up and down. Gusto mo straight ang blessing? Sagad-sagaran? Alamin mo. Knowledge, karunungan, kung paano kayayaman ituturo sa iyo ng Diyos. Paano mo malampasan ang mga pagsubok at problema, ituturo sa iyo ng Diyos. Yan ang napakahalaga ng karunungan. Sabi ni Lord, my people perish because of lack of wisdom and knowledge. Pag wala kang karunungan galing sa Diyos, lalapain ka sa mundong ito. Lulukuhin ka ng mundong ito. Kaya maraming Kristiyano na i-scam No? Gamitin mo, Lord, teach me. Lord, give me knowledge, wisdom. Ambot sa inyo. Amen? Last na tayo. Ito na yung ating aralin. How do you know God is showing you sign? Ang Pilipino mahilig magkuha ng sign. Okay, number 1, you feel unsatisfied. Pag ikaw ay walang kasiyahan, isang sign na wala pa sa iyo ang Diyos. Dahil ang Diyos nagbibigay ng kasiyahan sa buhay. Sabi ni Lord sa awit 37 verse 4, sa Diyos niyo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap ninyo inyong makakamtan. Amen. Number 2, you receive the gift of salvation. Ang taong tumanggap na ng kaligtasan sa Diyos, wala na siyang pangangamba.
Wala na siyang takot o ano pa man mangyari sa buhay niya. Amen? Kaya Sister Linda, wala nang pangamba yun. Alam mo, sabi niya, the rest of my life, Brother Bay, hindi po ako sumama sa mga nagyaya sa akin na mag-gimmick-gimmick dyan sa One Chai, sabi niya. Ako'y street kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen po ba? Amen. Makita mo naman. Tuwing Lunes, ang daming dalang mga tinapay yan. Binabalot-balot niya, o ito kay sister ito, sa choir ito. Anak, Diyos ko po. Ha? Kung yung mga luko-luko ay, yan pa. Kaya Sister Linda, hindi ako malulungkot. Ano mangyari sa kanya? Ang laki ng kanyang reward sa kalangitan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Ay, nakaw. Number 3, He disciplined you in a pruning season. Yung disiplina ay part ng pruning, paglago. Amen. Yung mga pagsubok, dinidisiplina ka lang ng Panginoon. Amen? Part of pruning, paglago sa iyong buhay pananampalataya. Number 4, God is leading you to rest. Yung mga namahinga, resting peace na yan. Finish na sila. Amen? Okay. Number 5, He remind you of His Word. Ang salita ng Diyos ito nagbigay sa atin ng paalala. Anak, nakalimot ka na. Magpunta ka naman doon sa commitment mo tuwing Lunes. And number 6 last, He gave us His Holy Spirit. Ito na, Holy Spirit. Alam mo ba yung Holy Spirit songs? Yes. Okay. Okay. Magsitayo na kayo. Yan na yung panghuli natin. How do you know God is showing you sign? Sign in wonders. Yung 6 na yon, pinaparamdam sa iyo ng Diyos na ikaw ay nasa Kanya na o malayo ka pa sa Kanya. Amen? Taas ang kamay, pigit ang mga mata. Ganun po ang inyong mga prayer request, mga handog sa gawain ng Panginoon. O Holy Spirit, take control in this place. Hallelujah. Taas ang kamay, pigit ang mga mata. Spirit moves in your presence, Lord. Spirit moves in my life. Spirit moves, I am calling. Spirit moves, I am. Spirit moves, Spirit moves. So brothers and sisters, isinugo ng Diyos noong Pentecost, ang pag-akyat ko, huwag niyong ikalulungkot, sabi ni Jesus.
sapagkat kung hindi ako akyat, hindi bababa sa inyo ang Espiritu Santo na maging gabay ninyo at patnubay habang nabubuhay kayo sa mundong ito. Ituturo niya sa inyo ang daang matuwid. Ituturo ng Espiritu sa inyo ang malinis na pamumuhay. Ituturo sa inyo ng Espiritu Santo ang katotohanan dahil siya ay Diyos ng katotohanan. Sa iyo namin, Lord, Holy Spirit, ipinagkatiwala ang aming buhay. To God be the highest glory. In Jesus' name we pray by the power of the Holy Spirit. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. God bless you all. Pagpalain kayo ni Yahweh El Shaddai. Pasalamatan natin ang Panginoon. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng katastaasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayong kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayok at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupang ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us always. See you next Monday and see you tomorrow.